Hi guys, isang napakagandang araw po sa inyo at samahan nyo naman po kami sa panibagong araw at kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog po natin na every Monday po ay umuwi po kami ng Bulinaw dahil doon po nag-aaral si Prince at saka si Lucas. At yan nga, dito na rin po kami naglalaba sa Anda dahil medyo mahirap po yung tubig namin sa Bulinaw. Kaya tuwing Friday guys, dala-dala talaga namin yung pinagbihisan po namin mula Monday hanggang Friday tapos bibit-bitin namin papunta po dito sa bahay namin sa Anda. At yun nga ang aga-aga talaga magising ni Mrs. at pinuntahan niya nga yung dalawang bulinggit natin. At yan, tulog na tulog pa. Siguro guys, nasa alas 5 pa po yan. At syempre, nauuna talaga si Mrs. na babangon dyan. Tapos siya na yung magsasaing, i-ready niya na lahat para pagising ng dalawang bata ay kakain na lang sila. So yan, nagsaing na nga si Mrs. at kunti lamang po yung kanyang sasaing dahil syempre kapag may tira po tayo sa gabi, para hindi po yung sayang ipapainit na lang din po natin. Kaya kunti lang din po yung kanyang sasaing dahil yan lamang po ay babaunin po nila tapos yung tira natin kagabi ay kakainin naman nila ng umaga. Ang importante naman dyan guys ay yung babaunin nila sa school ay dapat bagong luto siya para hindi siya mapanis. At yun nga, kumuha na din si Mrs. ng mga stock namin dito sa ref namin. Yan po ay pinamili pa po namin sa mga nakaraang vlog nga po namin kung napansin nyo. Namalengke po tayo doon at nasabi din po natin doon na lahat ng mga stock din na binibili natin dito galing nga po sa bayan ay dinadala din po namin sa Bulinaw para yun din yung babaunin nila Lucas. Hindi na kasi kami halos guys dito na nag-i-stock talaga ng mga pagkain dito sa ref namin sa Anda dahil 2 araw lang talaga kami dito nag-i-stay. Doon lagi kami sa Bulinaw, Monday hanggang Friday kaya mas marami dapat stock na kinukuha natin at dinadala natin doon. So yan makikita nyo mapapansin nyo halos wala talagang laman yung ref natin. May konting laman din siya guys pero hindi ganun karami dahil na-experience na kasi namin na bumili noon ng prutas tapos may mga kung ano-ano pang mga pagkain dyan tapos nung pag-uwi namin or pagdating namin ng Friday dahil umuwi kami sa Anda, yun nga may mga sira na so sayang. Kaya ang ginawa na lang namin kapag umuwi kami ng Anda ay doon na lamang kami bibili. So yan, inaayos na nga ni Mrs. yung mga dadalhin po namin sa Bulinaw. Halos lahat ng mga stock na nabili namin talaga guys ay dadalhin natin doon para mas mapakinabangan at mas para hindi masasayang kagaya ng mga tinapay ganon. Kasi kapag i-stockin natin yan talagang masisira yan. So yan guys, napansin nyo pumasok si Mrs. sa loob dahil nawalan pala kami ng gas. So yun kasing gas namin guys, madalang man kami umuwi ng Anda pero yun nga, matagal na rin kasi halos hindi napapalitan siguro na sa isang buwan or isa't kalahating buwan na dahil madalang naman kami kaya hindi naman kami nakakapagluto talaga ng araw-araw kaya matagal din talaga maubos. At buti na lang, meron pa kaming isang lutuan dito sa loob at yan ay para sa emergency lang. Di kuryente kasi yan guys at meron din siyang gasol. Yan nga at i-ready na po natin lahat po ng mga dadalhin po natin. Isa-isahin na po natin yan para wala talaga tayong makalimutan for sure. Actually guys, talagang linggo pa lamang po ng gabi ay naka-ready na kami ni Mrs. Lahat po yan ay tinitignan na po namin kung ano yung mga kulang na pwedeng dalhin doon sa Bulinaw para sure na wala talaga tayong makalimutan. Especially nga yung mga gamit sa school. Dahil minsan, si Lucas at saka si Prince nag-i-study sila sa dito sa loob ng bahay. Tapos minsan may nakalimutan mga ballpen, lapis, mga notes, ganon. Kaya for sure, linggo pa lamang ng gabi talaga nire-ready namin yan. Yan kung mapapansin nyo nga po medyo madilim-dilim pa talaga yan dahil sa mga oras na yan siguro nasa 5:20 ganun pa lamang. Syempre baka kami pa lang yung gising dyan dahil yung mga kapitbahay naman po namin dito ay dito lang din sila nag-aaral sa Anda kaya malapit lang po yung kanilang school. Hindi kagaya sa amin na pupunta pa kami siguro nasa 30 to 45 minutes din yung biyahe namin bago kami makarating sa school ni Lucas at ni Friends. Pero yun guys, ang pinakaunang mararating namin yung school ni Friends tapos yung school ni Lucas. Kasi magkahiwalay po yung kanilang elementary at yung kanilang high school. So, ang pinakaano din dito dahil maaga talaga kami dahil kapag kamandi sa kanila ay meron po silang flag ceremony. Kaya talagang dapat wala pang 7 nandun na tayo sa kanilang school. Yan nga tabala nga si Mrs. sa pagliligpit na mahiga namin tapos mamaya isusunod na po niya dyan yung mga kwarto ng mga bata para syempre malinis at maayos. At siguraduhin din natin guys, syempre kapag aalis tayo sa bahay natin, siguraduhin natin lahat ng mga saksakan, ng mga kuryente, lahat ng mga tubig ganon, dapat nakapatay po yan para iwas aberya at para safe din po yung bahay natin. Sa mga oras na to siguro nasa 5:40 na tapos naglalagay na rin si Mrs. ng mga kanin doon sa mga baunan ng mga bata para pagising po nila ay naka-ready na po lahat yung mga baunan at ilalagay na lamang nila sa mga kanya-kanyang bag. Tapos ito gigisingin na nga ni Mrs. si Friends tapos si Lucas. Ang pinakamatagal talaga dyan guys gisingin ay si Lucas. Si Prince dyan talagang
isang gising mo lamang ay tatayo na tapos, maghihilamos, magmumumog tapos kakain na din siya agad. Pero si Lucas, kapagka nakaligo na si Prince saka lamang 'yan kakain tapos yun na nga, saka lamang din siya maliligo kaya si Lucas talaga yung pinaka-late diyan. Kung makikita niyo po si Prince kumakain na siya tapos mamaya si Lucas yung susunod diyan tapos papakainin pa siya ni Mrs. Tignan niyo guys, oh, 'yan may mga meeting-meeting pa 'yan. Lagi din po namin silang nire-remind lalong-lalo na yung mga bawal sa school gano'n, 'wag sila masyadong pasaway at lalong-lalo na kapag tanghali guys, dapat nasa loob lamang sila ng school dahil ngayon ay medyo mainit na. 'Yan si Kuya Prince tinutulungan pa nga niyang ayusin yung damit ni Lucas dahil siyempre si Lucas hindi pa masyadong palayos 'yan. Unlike nga ni Prince ngayon talagang binata na siya, bago 'yan umalis po dito sa bahay namin kahit saan sa Bulina or sa Anda talagang magpapabango 'yan. 'Yan nga at may konting problema lang guys dahil siyempre dapat Lunes ngayon nakasapatos po 'yan sila. So, nakalimutan po kasi nila yung mga sapatos nila sa Bolinao kaya ngayon ihahatid ko sila na nakatsinelas dahil hindi na po kami puwedeng bumalik doon dahil mas mauna po yung, makakarating tayo sa school nila bago do'n po sa bahay namin. At yun nga dala-dala ko na naman guys yung mga labahan po namin diyan. Yan ay ang mga pinagbihisan nga po namin ng 1 week, nalabhan na po yan tapos, pagbalik na naman po namin ng Friday dadalhin na naman po namin para laban na naman po ulit. At yun nga paalis na po tayo. At yan guys yung bridge na yan kapagka napuntahan niyo po yan yung Katubig Bridge na yan guys ay yan po yung ibig sabihin, nandito na po kayo sa Anda at malapit na rin po kayo sa Bolinao. So sa mga ibang namamasyal dito guys, yung mga turista gano'n or yung mga namamasyal lang dito sa Anda at saka sa Bolinao, minsan nagpi-picture po sila sa bridge na yan. At ito na nga po pala yung papasok na, crossing papunta po do'n sa lugar po namin kung saan po kami nakatira at dito rin yung ida-drop natin si Friends, dito siya nag-aaral mismo sa Luna National High School at yun nga magpapaalam na muna tayo dito kay Prince at mamaya susunduin ko na naman po siya pagdating ng hapon. At ito na nga mga ilang kilometro lang marating na naman natin yung school ni Lucas kung saan diyan po siya nag-aaral sa Yabyaban Elementary School. Medyo masakit nga guys yung ngipin ni Lucas dito pero sabi niya papasok pa rin siya. Pero yun nga mga 10:00 siguro guys sinundo ko na si Lucas dito dahil masakit na yung kanyang ngipin. At yun nga ang baon lang ni Lucas ay ₱20. Hindi naman natin siya pinagbabaon ng medyo malaki dahil yan ay sapat na tapos tanghali naman ay sinusundo ko siya. Dahil yun nga guys yung, elementary at dito sa bahay namin ay mga 5 minutes lang nandito ka na. At yun nga pagdating nga namin dito sa bahay namin nakabungad yung mga marites ng mga kapitbahay namin. Pero hindi talaga sila marites guys, yun lamang yung mga bansag namin sa kanila dahil sila ay, sumasama sa mga marites edition ng mga palaro po natin. So hanggang dito na lamang po yung video natin guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nag-like at mag-follow din po kayo dito sa Mr. and Mrs. Day Explorer. God bless guys. Bye-bye.